Okay. Hello sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. This is Justin Talk News PH. At kasabay nito yung isang channel natin na Global Justin Global News Network or Global News Channel. But anyway, dapat ito doon i-discuss ko sa isang channel dahil international ang topic nito. Ang concern nito is the international development ngayon na nangyayari sa Middle East, but dahil ito ay may malaking effect sa economic situation ng ating bansa, kaya kailangan may di-discuss din natin dito sa Justin Talk News PH. Ngayon, bago tayo magsimula, gusto ko lang ay request na paki-like naman at paki-share and also subscribe. If you are new to this channel, paki-subscribe na lang. And also kukumustahin ko lang yung mga OFW natin na nandyan sa Middle East, particularly sa UAE, Qatar and Bahrain. Kasi ngayon parang sila na ngayon ang sentro ng atake ng mga Iranian forces. Ngayon, dapat natin pag-usapan ito dahil nga kahapon nangyari na binumba ng IDF forces at mga American forces, Air Force, ang northern part ng Iran. Alam niyo itong northern part ng Iran ay nandoon ang napakalawak na natural gas fields at doon kumukuha ng natural gas ang Iran, at ito sinishare niya with Qatar, kasi halos nandyan na lang sa boundary yung deposits na yan, natural gas, at meron ding mga refinery dyan, mga refinery na ng oil. So napaka-importanting establishment or mga factories ito, mga refineries na nagsusupply ng almost 40% ng natural gas supply sa buong mundo. At ang mga Asian countries ay dito kumukuha ng natural gas. Ano ba itong natural gas? Yun yung ginagamit natin sa LPG at ibang mga bagay pa. So napaka disastrous ang nangyari dahil malamang tataas ang mga presyo natin sa mga LPGs natin. Sigurado, kasi wala nang supply. At dahil sa pangyayari na yan, na binumba nga ng IDF ang natural gas field na yan, mga refineries, gumanti ang Iran at pinaputukan din lang ay yung mga refineries din sa Qatar. Kaya maraming na damage doon sa refineries ng Qatar. So talagang mabawasan ang production ng natural gas, at tayo dependent naman tayo sa natural gas supply dahil yung malampaya natin di naman nagsusupply ng ganyang karami. Ang mangyari niyan, talagang tataas ang mga presyo natin ng mga items na dependent sa natural gas tulad ng liquefied petroleum gas, no? So yun ang mangyayari dyan. So ang estimate nila, talagang tataas ng husto. Siguro mahirapan na yung mga ordinary na mga mamamayan sa Pilipinas na bumili ng LPG. Kaya sabi ng iba, babalik na lang sa uling at saka sa kahoy, kumaga sa saing. So yun ang mangyayari. So i-expect natin na yun na ang takbuhan ng mga Pilipino. Ay wala namang maraming kahoy sa NCR. Paano ngayon yan? So electric na lang, tataas ang consumption mo sa electric. Buti kung mura ang electric natin, bill sa Pilipinas, napakataas ng rate natin per kilowatt hour. Kaya expected na talagang mahihirapan ang maraming Pilipino with regards to this domestic supplies na kailangan
natin sa pamamahay natin. So, napakadelikado ng pangyayari sa mundo ngayon, kasi bukod dyan, kahapon ang daming pangyayari sa Iran, napakatindi na nangyari dahil nga na-assassinate itong mga prominent na mga leaders dyan sa Iran na nagpapatakbo ng kailang gobyerno. Aside from the supreme leader nila na si Abu Taba Khamenei na injured nga, di nga malaman kung malubha ba yung sitwasyon, ang condition niya, dahil nung unang attempt na siya ay assassinate, nasugatan siya. At nasugatan siya, hindi malaman kung nasaan. Ang assumption nila, nagtatago sa mga tunnel para siya ay maging safe. Pero hindi naman pwede siya magtago ng matagal, kasi dinidiman ng mga tauhan niya na siya ay lumabas. Hindi pa natin malaman kung kailan sila lalabas, kasi takot din siya ma-assassinate. Ngayon ang problema ng Iran, dahil ngayong kahapon, 3 na mga supreme leader nila ay na-assassinate ng IDF. Nagamit ang precision guided missile na tangan-tangan ng yung F-35 na bilyones na halaga na fighter plane ng US. Natunto nila ang location ng mga key figures or key leaders ng Iran na to. Unang-una, yung si Ismail Qani. Alam naman natin Ismail Qani, siyang mihawak ng intelligence talaga sa buong Iranian government. Matagal na. Ito pa nga ang pinagbintangan na siya ang mole, or hindi naman mole, yung may kausap niyo yung Mossad. Kasi tuwing mayroong assassination attempt na gamit ang missile, lagi siyang nakakawala. Yung huling pagkamatay ni yung supreme leader nila si Khamenei, minutes lang umalis siya doon, si Ismail Qani. Nagtaka sila, paano niya nalaman? Kaya ang duda nila na may siya, espiya rin siya na na-convert ng Mossad ng Israel. Kasi tuwing may assassination na nangyari, pati yung doon sa Lebanon at pati yung pagkamatay ni Soleimani sa Lebanon. Kasi nandoon din si Ismail Qani. Nagtataka sila na hindi naman kasama doon sa convoy ng sasakyan. So yung backgrounder dyan kay Qani, talagang tauhan niya ni Soleimani, na talaga yung nagbuo dyan sa lahat ng armed forces ng Iran, kasama na yung Iranian Revolutionary Guard Command. Yun nga ang talagang mga hardcore na mga sundalo ng Iran. Ngayon, namatay nga siya doon sa yata yung nagtago siya doon sa bunker niya, pero nahulugan pa rin ng bunker buster bomb na tumagos doon sa napakakapal na semento doon sa tunnel, doon sa shelter niya. Nakakala nila safety na siya. So nung una, 7 hours after the bombing, bago nag-confirm na talagang namatay na si Ismail Qani. Isa sa mga talaga key figures. Pagkamatay ni tauhan yan si Qani, ni Soleimani, na nag-organize ng IRGC, siya rin nag-organize ng IRGC, yung Revolutionary Guard ng Iran. At natapos na nga talaga ang pamumuno niya sa IRGC. Ngayon, kasunod noon, pagkamatay ni Qani, huli pala, nang unang na-assassinate ay si itong leader ng Bagres, yung nila, para mga militia lang sila, mga civilian, na ang kanilang trabaho is suppress
or pigilan yung mga demonstration, yung mga protesta sa ng mga civilian against sa kanilang regime, against sa kanilang supreme leaders. Ito si Ali Sulaimani din ang apelyido. Ah, I think Ali Sulaimani ay malupit. Ito yung nung lumabas yung mga Iranian nung January, siya nag-utos na i-machine gun yung mga protesters. Kaya umabot ng almost 32 million yung namatay. 32,000 ang namatay. Isipin mo yun. Kung mangyari sa Pilipinas siguro yun. Grabe naman, no? Isipin mo yun, 32 million. 32,000, excuse, ang namatay doon sa demonstration. Kaya na pigilan nila yung mga protesta na mga civilian dyan sa Iran, sa Tehran. Nung mga ibang probinsya doon, mga ibang syudad na nagkaroon ng protesta, yun din ang ginawa nila. Walang pasubali. Pag magprotesta ka, ratratin ka ng machine gun. Kaya talagang matindi ang ginawa nila. At sabi pa nga nila, yan daw sa Iran, simula nung naging pinaalis sila si Reza Pahlavi, 1989 ba yun? No, 1989 o 1981? 1991. 1991. Almost 46 years na sila eh. So mga ganon. Nandyan na yan sila. Mga bata pa sila noon. At ang bilang-bilang nila sa mga casualty or pinatay nila na pinatay ng mga civilian is around 32 million. Isipin mo yun, 32 million in 40 years. Ganyan karaming tao ang pinatay ng mga yan. Ngayon, yung nga na-assassinate siya, ito yata yung kunwari nagtago doon sa tent niya, doon sa bundok, para hindi halata na siya, na nagtatago sa bunker, sa tent siya, pero natuntun pa rin. Kasi ang ginagamit ng mga Israeli IDF, bukod sa mga Mossad, yung mga assets nila sa intelligence, gumagamit din sila ng satellite, gumagamit sila ng mga radio transmission para malukit ang posisyon ng isang target nila. Yun ang nangyari. Pag ma-confirm na yung target, dalawang F-35 jets ang pinapadala nila na may dalang high precision guided missile, yun ang talagang tutumbok sa kanila. So, grabe talaga ngayon ang teknolohiya na ginagamit ng US. Isipin mo yan, di na kailangan ng sniper, aeroplano, jet na lang ang kailangan. At talagang wala kang chance na mabuhay. Isipin mo, missile ang gagamitin sa'yo. Paano ka mabuhay niyan? Yun din ang nangyari kay Ali Yarjani. Ito naman, malupit din. Pero ito si Yarjani naman, parang siya, ang trabaho niya sa Supreme National Security Council. So, parang si Gibo Teodoro, kung sa atin si Anyo nung kapanahon na didigong. Pag-usap sa ibang mga bansa. I don't know kung nag-appear ito doon sa United Nations speech. Kasama ng diplomat nila. Parang nakasama na ito eh. At yan din ang nagtrabaho dyan sa mga proxy army o proxy groups, mga terrorist group, mga jihadist group dyan sa Middle East. Particularly yung Hezbollah. Siya ang nag-organize niyan. Ito si Yarjani. Aside from yung namatay na commander si Khamenei, si Soleimani, yung unang namatay doon sa Lebanon, 3 taon na yata nakaraan. At ito si Yarjani, siya ang may hawak niyan. Pati yung nangyari diyan sa Hamas, sa Gaza, sa Palestine, siya rin ang nag-maintain niyan. At ngayong gira ngayon sa Hezbollah, nasa Southern Lebanon, ng Hezbollah, siya ang may hawak niyan. At nadali siya. Ito naman, nagkaroon ng meeting, then lumabas siya sa meeting site niya, sumakay ng kanyang armored car, armored SUV. Ang SUV yata nila parang suburban din eh.
Na paglabas doon, bulletproof na, hindi uubra ang bulletproof. Nung natunto na talaga ang location niya, binigay na kaagad doon sa F-35. Lumipad, galing Israel, at nakita sila na sa isang open space, papunta na sa isang location din, na doon yata sa headquarters niya, talagang tatlo ang pinatamaan. Ang unang pinatamaan yung escort car niya, tapos sunod siya. Talagang sabog yan. Wala nang halos makikitang katawan. At mayroong isa daw na patakas na sasakyan. Ganon din ang ginawa ng precision guided missile. Kaya napakahirap pala magtago ngayon. Parang science fiction dati na nakikita natin sa mga palabas sa Hollywood. Ngayon nagkakatotoo. Missile na maghahanap sa iyo, missile ang patay sa iyo, then satellite ang ginagamit. So talagang may GPS, Global Positioning System, alam ka kung nasaan ka. At siyempre, merong mga guide niyan sa baba, merong mga assist na tuturo na yun. Kaya radio ang ginagamit. Pag masagap na yung impormasyon na yan, pinapadala na kaagad doon sa nag-ooperate. So ganyan nangyari. Tatlo kaagad ang patay. At ito, napaka big blow para sa Iranian government. Dahil talagang mga katiwala ito sa pagpatakbo ng gobyerno ng Iran sa kanilang terrorism activity na ini-export nila sa mga ibang bansa. Pati yung mga supply ng missile, mga rockets, pag-supply ng armas, pagbigay ng pera, ganyan ang ginagawa. At ito nga nangyari sa Qatar, talagang gustong pilayan ng IDF ng Amerikano ang Iran. Kasi kahit ngayon nagkagira, kumikita pa rin sila sa natural gas. Kaya para hindi mapunduhan ang kanilang operasyon, ang kanilang pagpatuloy, paglaban, gusto nang pilayan ng mga Amerikano ni President Trump at ng IDF ang kanilang operasyon na lumaban, na talagang totally na hindi na sila makalaban pa. So yun ang ginawa, binubombahan itong mga key points or areas na doon sila kumukuha ng funding. Ang problema lang dito sa Strait of Hormuz, hindi talaga nila magalaw yung Al-Qaraj Island, o kung saan nandyan yung mga refinery din na doon kumukuha ang karamihan ng mga Asian countries including the Philippines ng oil, kasi napaka-vital ito doon sa world economy, lalo na sa ekonomiya ng Asian countries at dito sa mga central Mid-Eastern countries. Kailangan talaga na hindi yan magalaw. Ngayon, balik tayo dun sa sa gas field, natural gas field na binumba. Pati yung sa Kuwait, gumanti ang Iran ngayon. Ang ginamit pa, cluster bombs. Kaya medyo pinagbawal nga yan sa conventional warfare ang cluster bombs. Kasi itong mga rocket na to, na sa loob mayroong maliliit na mga missile din. So kung mapatamaan mo man yan diyan sa Iron Dome, mahahati lang yan sa taas pag hindi yan makaabot dun sa target talaga niya. Pero carrier lang pala yung mga rockets na yan. Pag matamaan yan, biglang maghihiwalay yung maliliit na rockets, maliliit na missile. Kaya mahirap kontrolin. Yun nangyari diyan sa Abu Dhabi, nangyari diyan sa Qatar, at saka sa Riyadh. Ngayon, sabi nga ng Iranian leader na ang utos niya na atakihin din yung mga oil refineries ng ibang bansa. So dito magsisimulang napakatinding problema, kasi sinimulan na nilang pasabugin ang mga refineries ng Bahrain, Qatar. Ang Qatar nga nagugulat, bakit sinama nyo kami? Paano hindi kasama? Nandiyan ang napakalaking base ng US dyan, air base. Talagang kasama kayo.
kahit na nag-share kayo ng gas field, kasama pa rin ang Iran. Kaya nga, cluster bomb ang ginagamit na ngayon ng Iran. Yan din ang ginamit sa Dubai, mga cluster bomb na. Yung sa Riyadh, yung nakaraang gabi, pinasabugan din ng cluster bomb yung mga oil field ng Riyadh. Kaya anong mangyari niyan? Talagang bubulusok o tataas ang presyo ng gasolina at krudo at petroleum at yung natural gas natin dito sa Pilipinas. Ngayon, hindi ko alam kung magkano, 100 na ba mahigit. Sa US naman 110 per barrel yata. 110 per barrel. Pero wala namang problema ang US with regard to the supply ng oil, kasi nakuha na nila yung Venezuela eh. Parang plano talaga ni Trump na ganyan ang gagawin. Ngayon, hawak na nila yung Venezuela. Pag hawak nila ang Venezuela, ang oil sa kanilang bibilhin, hindi naman sa Venezuela, dahil may consortium sila ng Texaco, Chevron, ano pa ba yun, Exxon, na hindi ka pwede bumili kung hindi dadaan dyan sa mga kumpanya na yan. So, yun ang nangyari. So, secure ang US sa oil. Hindi yan tataas. At saka maraming oil naman ang US. Ngayon, ang maapektuhan talaga ng Asian countries, kasama ang India, kasama ang itong Asian countries tulad ng China, Japan, at North Korea, Taiwan, tayo, Malaysia, yun, Indonesia. Yung lahat na Asian countries maapektuhan sa supply ng gasolina. So, talagang darating ang panahon na tulad dati, 1960s, nagkaroon din ng gera dyan between Israel and Egypt. Nagkaroon din ng ganitong sitwasyon na tumaas yung halaga ng oil. So, kaya nga nagbungsod ng nagderegulate yata si Marcos Sr. noon, at saka nagkaroon ng kung bibili ka ng oil, may certain part nung binili mo mapupunta sa oil, ano ba yan, para doon kukuha ng pera. Okay yung ginawa ni Marcos. Oil protection, ano ba yan, nakalimutan ko, oil price, nakalimutan ko. Ngayon, so, dapat yan ang ginagawa ni BBM ngayon. Di ba? Anong ginagawa niya? Anong ginagawa ng Kongreso ngayon? Puro impeachment ni VP Inday Sara. Di ba? Ano makukuha niyo? Hindi naman talaga niyo ma-impeach si VP Inday Sara kahit anong gagawin niyo. Pag-usapan natin yan sa susunod ko na vlog. Yung ginagawa nila Luis Ro na mini trial daw. Yan ang ititik up natin. So, ganyan ang sitwasyon diyan sa Iran. Ngayon, siyempre sa US, marami namang nandyan yung Democrat, talagang negative ang reaction nila. Pero sa totoo lang, napaka-delikado ang Iran. Nakikita naman natin eh. Ito, merong balita-balita na I think sa military circles dyan sa Middle East na may mga komando na nakarating na dyan, na nasa loob na ng Iran, at napupunta doon sa mga sites na yung binumba nakaraang June 2025, binumba ng yung Passer bomber na malalaki, tag 1,000 kilograms ang bigat, na mga stealth bomber, mga B-2 bomber na naghulog, mga precision guided din, na unang ginawa, pinalambot muna nila yung mga site na yon, nuclear enrichment plant ang tawag nila, kung saan dinidevelop nila yung mga uranium into yung ready na siya na gagawing enrichment ng uranium. Alam naman natin itong uranium yung ginagamit sa nuclear. Kung i-enrich mo yan to a certain nakalimutan ko yung number, kung ma-enrich mo yan sa ganyan, aabot ng ganyang level, pwede na siya gawin mong nuclear bomb. So yun ang hinahanap, kasi maraming nag-assume na nabaon daw sa lupa, but marami rin nagsasabi na bago naman nabumba ng US, nilabas na niya yung mga tinatago na yung mga
enriched na mga uranium na yun na pwedeng i-develop into a nuclear bomb. Yun na yun ang delikado. At marami ng yun ang gustong makuha ni President Trump. Kaya hindi siya makapag-promise na in 1 week or 2 weeks time matigil na yung gera na yan. Kasi hanggat hindi daw mapasa kamay nila yung enriched na uranium na yan, hindi sila titigil. Kasi delikado eh. O kahit na sabihin magkaroon ng regime change. Kasi isa rin, yan ang ultimate goal nila eh. Na magkaroon talaga ng regime change. Kasi kung walang mangyari kung walang regime change, alisin na yung RRDC lahat, yung sila Kamini, alisin na yan. O, siyempre, ibang klase naman sa Middle East. Pag sabihin mo, magpalit ng region, talagang pangit pakinggan, kinakatay. Tulad ng nangyari kay Libyan si Gaddafi, anong ginawa nila? Si Saddam Hussein. So, talagang papatay nila yan, sigurado. Kaya kung mag-region change yun ang mangyayari. Pero ayaw ng US na hindi nila ma-recover yung enriched uranium na yan. Kasi delikado kung saan mapupunta yan. At ang estimate nila around 500 pounds. Iwan ko kung gaano kaliit lang ang kailangan sa isang nuclear warhead. O delikado, meron na silang rocket, ICBM. Nakadevelop na silang ICBM that probably kayang abutin yung mga European countries. But I don't know kung kaya yung eastern coast ng US abutin ba. Kaya yun ang talagang pinipigilan ni Trump, na President Trump na mangyari. Na ma-develop nila yan. Kailan makuha nila. Kaya yung mga komando ng US, siguro yung SEALs or yung ano bang komando sa sila ang naghahanap ngayon. Sa mga military circles yan ang pinag-usapan. I don't know kung mahahanap nila yan. Kung naka yun doon sa ilalim ng lupa or may nakalabas na ba. Kasi nung kahapon din nagdeklara ito si Moods Taba Kamini, yung anak ni Supreme Leader na Kamini na nasa Senate. Yung nga tinamaan din ng precision guided missile na almost 40 yata ang kasama niya, mga cabinet members niya, patay lahat. Ang nakawala nga si Ismail Kani. Paano nakawala? Ang kuninto ko kanina. So ngayon, yun ang direktiba ni Moods Taba Kamini na i-implement na yung Category 5. Hindi natin alam kung anong Category 5. Kasi nung nagsabi na Category 3, missile ang nagpaputok sila ng missile at yan napigilan nga ng IDF at saka mga Amerikano, Air Force. Ngayon Category 5 daw, kaya ngayon maraming nawurid kung ano ba itong Category 5. Nuclear ba ito? O meron na ba silang nuclear bomb na nagawa? O paano ito i-detect ng US kung makalipad na yan? Kahit na pasabugin mo yan sa napakalaking effect niyan kung nuclear. Paano na lang kung nuclear na cluster bomb ang lalagyan ng warhead? O, para sa nuclear. Mahirap mo sanggain yung cluster bomb. Kasi ang cluster bomb, pagputok sa taas, nanganganak, maraming bomba na nagsuspread sa ibang area diyan sa kung saan pumutok yung rocket. Na doon sa sky, pagputok niyan, tinamaan ng anti-missile, pagsabog niyan, lalabas yung mga cluster bomb na maliliit. Kung yun ang lagyan ng na nuclear bombs din, delikado, di ba? Kaya ngayon talaga naghahanap sila kung nabaon ba talaga o nasaan yung mga enriched na uranium na yan. Gustong i-recover ni President Trump.
Kaya isa yan sa mga reason na ayaw niya matigil yan. Ayaw niya matigil yung gira nila sa Iran. At isa pa, kailangan mapalitan yung rehimen. O ngayon, meron ding mga balita na maraming arms shipment doon sa mga civilians. Kasi sa tingin ko marami ng mga puwersa ang Amerikano ng mga special forces na nasa loob ng Iran. At yan, nagsusupply ng mga armas. Siguro nagtitrain din or meron nangyayari yan sa ibang probinsya ng Iran. At siguro magkaroon na talaga ng competition ng IRGC. Lalo na ngayon na ang daming namatay na mga leader ng IRGC. At ang mga tao gustong-gusto na talaga na matapos ang pamahalaan nila. So, isang reklamo nila na hindi sila makalaban dahil wala silang armas. At ayaw rin naman ni President Trump na yung Kurdish na mga guerrilla na sa northern part, sa southern part of Syria at saka northern part of Iraq nang papasok dyan. Kasi kahit na Iranian sila, wala namang ibang desire kasi ang mga Kurdish to create or to establish their own republic, their own country, Kurdistan, yung gusto nilang mangyari. Kaya magkagulo rin dyan kung papasukin mo yung Kurdish rebels na nasa northern part. Yung ang gusto nilang ang request nila na sila ang papasok. Pero magkagulo rin eh. Kung patalsik mo yung gobyerno, ngayon, yung kay Khamenei, magkagulo rin, magkagira din sila ulit. Kasi hindi papayag yung sinapalabi siguro na magti-take over sila dyan sa area na yan. Kaya hindi pumayag si President Trump. Kaya the best way, ang mga tao talaga mismo ang i-arm mo, na bigyan mo ng armas para sila ang lumaban at ultimately mapatalsik na yung gobyerno na yan. Kasi ayaw ni President Trump na magkaroon ng boots on the ground. Ayaw niya na nagkaroon ng sundalo talaga dyan na para sila ang magpatalsik sa pamahalaan na yan. Kasi politically dangerous yan. Alam mo naman, ang mainit sa kanya yung mga Democrat, walang ibang ingal-ngal niyan. Ngayon nga, nagangal-ngal na dyan sa pundo. Pundo daw, na malaki ang nawawala sa pundo dahil nga sa gira na yan. So, ayaw niya na magkaroon ng sundalo dyan. Maraming mamatay. Ngayon nga, problema dahil yung sa Iraq nangyari, nag-refuel yung isang eroplano, nagkasagian, nagkabanggaan sila at na-crash yung dalawa. 13 ang patay niyan. 6 pa lang ang nakarating doon sa Dover Airport sa Ohio na sinalubungan ni President Trump at yung mga kawawa ngayong mga pamilya, mga asawa, iyak ng iyak doon sa 6 na sundalo na yun na nakarating. Biktima sila ng aksidente diyan sa operation kasi sa Iraq yun nangyari, hindi dito sa Iran. Pero marami nagsasabi pagod na raw yung mga military. Hindi ako maniwala niyan. Maraming bisis yan natutulog yan. Lalo na yan hindi na support group lang naman sila eh. Talagang aksidente yun. So ngayon, ang pinaka focal point ngayon sa operation, ito nga yung uranium recovery, enriched uranium, baka delikadong magamit. Then yung sa Caspian Sea, yung malapit doon sa Qatar, yung mga nila doon, mga barko na napalubog na ng Air Force ng IDF. Ang problema nila ngayon itong dito sa Karaj Island at saka ang Hormuz Strait. Napakahaba kasi na strait yan, pero napakakitid. Ang niyan, ang pinaka width niyan is around 38 miles lang. Pero mababaw ang mga tagiliran. Hindi pwede yung mga malaking tanker. So 2 miles lang yung pwede mong daanan, yung corridor niya. Sa tagiliran yan, kontrolado ng Iran yan. May mga tunnel dyan,
Ah, na may mga dalang rocket na kung may dadaan na ano, pwedeng paputukan. Kaya yan ang isusolve ng mga IDF at Amerikano. Kailangan talaga mayroong sundalo na papasok yan. Kaya, ngayon, as we speak, siguro nakarating na yung USS Tripoli dyan sa area na yan, at may dala silang, may kasama silang mga Marines na around 2,500 or 2,200 yata. Ang dami ng mga Marines na yan, sila mag-secure sa area na yan bago tuluyang makadaan yung mga barko. Kanina nga may dumaan na Palestinian flag carrier na I think ano lang yun, cargo ship lang dumaan. Siya ang unang nakaraan simula na nagkagulo sa area na yan, at wala naman nangyari. Alam naman natin ang mga Palestino kaalyado din ng mga Iranian, kaya hindi pinapaputukan. Ngayon, dyan kasi sa parang dito sa atin yung Manila Bay na mayroong corridor. Parang nag-guard siya sa bunganga ng Manila Bay. Doon, parang siya, kill box. Ibig sabihin, pag pupunta ka dyan, mahirap na hindi ka matamaan ng missile. Kaya yung mga installation na sa tagiliran, sa along the coastline dito sa side ng Iran, yun talaga sinisecure nila para hindi makapaputok yung mga Iranian doon sa mga barko na dadaan dyan sa Strait of Hormuz. Then dito sa kabilang side, kasi na share sila sa Oman, may coastline din ng Oman dyan, tsaka Bahrain. Dito naman sa Utopia, nakikisali naman yung mga Houthis. Kaya, isa yan sa other problem na i-cheat ng IDF at saka ng US para safety na dumaan dyan. Kaya, kung kailan yan matapos, ang pag-declare nila, mga napakahaba kasi na na yan, straight around 400 miles. Paano mo kukontrolin yan? Kailan talaga may boots on the ground dyan. Kaya nga itong mga Marines na darating, dyan daw ito sa Alcaraz Island. Pero ang Alcaraz naman, wala naman talaga sa Strait of Hormuz. Nandito sa northern part. Pero dyan kasi ang pinakamalaking refinery, ang financial center nila nandyan. So, alam ba natin na ang China dyan talaga kumukuha ng oil. In return, ito rin ang ang geopolitical dyan, maneuver na ginawa ng US. Pagkatapos nila makuha yung Venezuela, ito naman gusto nilang kunin ang Iran. Kasi alam ba natin na ang China walang dependent sa oil talaga. Import ng oil. Around 60% ng kailangan nila sa mga industries nila ay imported from the Middle East. So yun ang Achilles heel ng China. Wala silang oil supply. Hindi katulad ng US na mismo sila may oil. Marami silang makukuha ng oil. Diyan na lang sa Alaska, ang daming oil. Dyan. Dito sa may Gulf of Mexico, meron din. Sa coastline ng New Orleans, marami. So, hindi problema sa US ang oil. Ngayon, itong China, problema talaga nila. Kaya nga, concern sila, nababahala sila ng kung iti-take over ng US ang Iran. Pero hindi naman dyan, I don't know, kukontrolin ng US ang oil dyan sa Iran later kung matapos na yung gira. Hindi siguro, pabayaan pa rin yan nila. Basta mawala lang yung threat nila dyan sa terrorism na ginawa ng Iran. So, ang China naman, ang isa rin na ako mismo, hindi ko nagustuhan yung ginawa ng China dyan. Dahil siyempre, gusto nila na makakuha ng oil. In return, aside from binuhusan nila na maraming dolyares ng pera dyan ng Iran, na ginagamit naman ng Iran para igawa ng mga rocket, mga missile. Tapos yung technology din, yung technology, kahit na nga raw yung official technology, yung
ma-identify yung mga mukha na ginamit doon sa ng Badris ang tawag nila, yung grupo na nag-aapi. Mga milisya ito, mga civilian na sila ang tagapigil ng mga protesta. Yun ang ginagamit, facial recognition. Kaya kung merong rally, nakikita nila kung sinong sumali sa mga protesta, mga demonstration. Pinupuntahan ka agad, hinahanap ka agad ng mga civilian at milisya nila na mga diehard sa rehimen ng Supreme Leader na si Khamenei. Kaya ang daming nahuli, nakulong, napatay, na-rape. Ang daming ganyan. Ganyan katindi ang ginagawa ng IRGC, yung Iranian Revolutionary Guard Command. Ang mga Gestapo yan. Kapanahonan pa na ni Hitler, ito yung mga Gestapo na napahirap ng mga mamayang Iranian. So, ang China nag-provide ng technology na ganyan, nag-provide din ng lahat ng mga gadgets na ginamit to suppress the people. Yun ang sabi ng mga Iranian marami daw galing sa China, na yun naman ang siguro hindi rin kasalanan ng China. Bumibili kayo ng teknolohiya sa amin at bumibili rin naman kami, nagbabayad din naman kami ng gasolina. Kung gusto niyo ng teknolohiya na ito, binibigay din nila. Pero ang malungkot nga, ginamit sa masama. Pati yung mga drones nila. Alam ba ninyo yung drones, anong ginagamit niyang machine, ang makina para lumipad? Siyempre, yung iba may propeller, iba jet fuel, pero kadalasan propeller ang ginagamit. Makina ng motor. makina ng motor made in China. Yun ang nagpa-power sa kanya, yung mga drones, yung one-way drones, yung kamikaze drones, ang in-import nila in-export nila papunta ng Ukraine. Kay Zelensky. Gawa yun ng Iran, na ang teknolohiya, pati yung mga sensors, ganyan, galing China lahat. Kaya nga, isa rin sa dyan, yung nangyari na pagkamatay ni Khamenei. Dahilan na pala sila na surveillance dahil sa mga CCTV ng nasa mga kalsada ng Iran. Namomonitor yung MOB ng mga Revolutionary Guard ni Khamenei, kung anong oras siya umatin, na hack ng intelligence ng Mossad ng Israel. Nakita nila doon kasi ang ginagamit ng Israel din made in China rin. Hindi made in US, made in China. Kaya na-hack nila yung CCTV network ng mismong Tehran. So nakikita nila kung saan pupunta si aside from yung mga mga agent nila na nasa nasa loob ng Tehran. Yun ang taga-turo. Hindi mo mapansin na mga Israeli din, mga Iranian din ang pangalan, lahat. Mga mga Iranian din na kumampi sa Israel. So, ang nangyari, na-trace nila yung pangyayari na yun. Nalaman nila na dumating yung sasakyan ni Khamenei, yung mga prime minister na nandyan. Nagugulat nga daw, unannounced daw yun. Kaya kumpiyansa sila. Kaya nabigay yung information doon sa Air Force ng IDF. Yun. F-35 din ang tumira doon. Kaya 40 ang patay kasama si Khamenei. At naka-eskapo nga doon si Ismail Qani. Ngayon, nadali din naman. So, ganyan nangyari dyan sa Strait of Hormuz at saka ng China. Ngayon, ito nga yung pinaka-problema ng China ngayon. At ngayon, marami din dahil sa gera na to na sabihin na natin, napaka-effective, magaling na strategiya ang ginamit ng US Air Force, US Armed Forces para dyan at saka ng IDF. Kaya mag-alinlangan na yung Russia. Iwan ko lang, sinabi kasi ni Trump na bumilib daw sa kanya si Putin. Dahil yung Ukraine, ilang taon na yan, ang daming napatay na sundalo. Di ba? So mahina sa teknolohiya, sa strategiya ang Russia. Kulang pa sila at namamangha sila
sa ginawa ng US na ganyang kabilis, ganyang katindi, talagang napilayan kagad ng Iran sa ginawa. At saka yung mga armaments ng US talagang centuries ahead kung sasabihin mo ang teknolohiya na ginagamit nila. Kahit ang China, ang advantage lang ng China, meron silang hypersonic missile, yung Mach 14. Yung mga barko ng wala sa China Sea dahil dyan sa Dongfeng hypersonic missile. Kaya nandito sa may north of Guam, nasa Pacific Ocean ang mga nagbabantay dito sa Taiwan. Medyo lumayo sila para hindi abutin ng hypersonic missile ng China. Pero ngayon, magdadalawang isip ang China dyan. Nakita nila ang tindi ng mga ginamit na jet plane, yung F-35, yung mga Growler, yung mga nagja-jam ng mga radar, pati yung satellite nila na piktuhan, lahat ang galing. At saka yung synchronization ng kanilang operation, talagang synchronized lahat. Kaya sa teknolohiya at saka sa sistema at strategiya, malayong layo pa yung Russia sa China. Maganda rin naman yan para mapipigilan ng gera. Kung malaman ng China ang weakness ng US, baka magkaroon tayo ng kaguluhan sa West Philippine Sea or South China Sea. Kaya ngayon naintindihan natin yung posisyon ng China na wala silang oil. Kaya malabo talagang bitawan nila yung South China Sea dahil kailangan nila ng oil. Lalo na yan na payabong, palaki ng palaki, payaman sila ng payaman at kailangan nila ang oil para tumakbo ang kanilang mga industriya. Kaya kailangan nila ang Iran. Pero ngayon dahil mawala na sa equation yung Iran, maapektuhan ang kanilang industries diyan sa China. So ngayon, ito ang Strait of Hormuz nga, darating na yung mga Marines. Once na ma-occupy na nila yan, so ma-free flowing na naman yung daan ng mga oil tanker dyan sa area na yan. Na ito rin isa sa mga kinagagalit ni Trump na nagmamaktol siya dahil nga sa ginawa ng mga leaders ng European Union na ayaw sumama dyan, ayaw sumali. Sabi, mga spoiled brats daw itong mga European countries na to. Dahil since World War II, ang US na nga nagdepensa sa kanila against Russia. Nag-station ng daming bases dyan ng US na wala naman silang binayad. Yan ang sabi ni Trump. Ngayon, nakailangan daw nila si President ng US ng Europe, UK, yung France, saka yung Germany, wala nang tulong na binibigay. Yan sinasabi. May katwiran si President Trump. Ilang na ba years na since World War II. Ang NATO, sino bang nag-organize ng NATO? Sino bang nag-finance ng NATO? Almost 70% ng budget ng NATO galing sa US. So, sino bang nagprotekta ng Europe? Di ba? Ang Amerikano. In fairness naman kay President Trump, wala kasi ibang presidente sa US na nakapagsalita ng ganyan. Siya lang. Ganyan siya gumawa ng talagang sasabihin niya. Parang digong din ng style. parang digong din. So, yan ang situation. Ayaw nang tumulong ng ibang bansa, pero kailangan daw nila ang oil diyan sa Strait of Hormuz. sa bagay, may North Oil sila dito sa bandang Norway. So, yun ang asahan nila siguro. At nakakabili pa rin naman sila ng oil galing Russia. Kaya siguro hindi sila naapektuhan. Pero sa laki ng mga ekonomiya ng mga yan, kailangan pa rin nila ng oil galing sa Middle East. So, kailangan tumulong sila dyan pag gagawing safe na pagdaan ng mga barko dyan sa Strait of Hormuz. So, ang end game talaga nito, itong kaguluhan na to, na makuha na nila yung enriched uranium na pwedeng gagawing nuclear bomb at magkaroon ng regime change. Pag hindi yan ma-achieve, hindi pa rin aalis ang Amerikano diyan. So hindi pa
hindi pa maging normal ang situation dyan. Right now, hindi basta-basta gagawa ng refinery, napakatagal. Oh, kasi nasa oil industry din tayo. Nasubukan na natin yung mga offshore drilling, alam natin yan, matagal yan. Kaya after this war, kung matigil na yan, advantage din yan sa mga Pilipino. Kasi ang daming magagaling na Pilipino na workers, oil industry workers, mga welders, mga instrument fitters, welders talagang kailangan dyan. Arc welding, TIG welding, kailangan dyan sa paggawa ng mga refinery na yan. Kahit na mga civil works, marami yan. Kaya expected yung nasira sa Iran, marami rin daw nasira dyan sa Bahrain, sa Riyadh, marami. At dito sa Abu Dhabi, meron din. Pero sa Dubai kasi mga buildings, pero dito sa Saudi, mga oil fields talaga natamaan. Ewan ko kung may mga refineries na natamaan. Sa Qatar, refinery talaga. Kaya after the war, kung matigil ito, hindi ito lulubha ng husto, maraming trabaho dyan na darating. Kaya mga Pilipino, magkaroon ng maraming trabaho, magkaroon ng remittance ang Pilipinas. By that time, hindi na si BBM ang presidente ng Pilipinas. Di ba? Makakatulong ng husto. Kung si BP Sara maging presidente, makakatulong ng husto sa kanya. So, talagang maghihigpit tayo ng sinturon dahil sigurado lahat na bilihin ay tataas. Dahil tataas ang oil at dependent ang mga produkto natin, agricultural products, dependent yan sa oil. Dahil dinadala ng mga transportation yan, ng mga truck papunta sa palengke para bilhin natin. At tayo mismo, kailangan natin ang gasolina kung meron tayong mga sasakyan na gagamitin. O kahit na mamasahe ka, yung mga driver, magdidiman ng ng presyo ng pamasahe, tataasan. Sigurado yan. Kaya sa darating ng ilang taon, maybe 2 to 3 years, talagang mahirapan tayo with regards to that problem sa oil. Kasi wala na na destroyed na yung mga oil refineries and it's very hard to reconstruct them. It will take time, will take a lot of money, finances para magawa yan. Kaya expected na talaga maghirap tayo. Ninakawan pa tayo ng bilyon-bilyon na pera, ito dumating pa sa atin. Di ba? Matindi ang nangyayari. Mas maganda pa nung pandemic, wala pang ganito. So, yan ang maging natin, sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Expected na maghanda-handa tayo, magtitipid tayo. Tayo lang magtitipid. Ang taga Malacanang, Sinabangag, waldas yan. Ay kumakain, tag 127,000 ang binabayaran sa bill. Saan ka makita ng ganun? Meron pa isa, 700,000. Ano bang klaseng pagkain yan? 700,000 ang bill mo sa pagkain nyo sa restaurant. Ang tindi, no? Sumantala tayo, okay na sa atin yung mga dyan, isda-isda lang, mga ganun-ganyan lang, kilo-kilo lang, tumpok-tumpok lang ngayon yung uso. At alam ba ninyo, lumakas ang lugawan ngayon dahil yan ang pinakamurang pagkain ngayon, merienda ngayon. At laging out of stock yung Lucky Me. Laging out of stock ang mga sardinas, laging out of stock. So, this is a sign na talagang pahirap na ang buhay ng mga Pilipino. At kailangan gagawa din tayo ng paraan. Palitan natin ang ating we should have change in regime din. Although, ayaw naman ng ating inidulo na si Inday Sara na pagkaroon ng violenteng paraan ng pagpalit ng rehimen. Gusto niya na idaan sa legal dahil siya ay isang abogado, susundin natin siya. So wala tayong ibang paraan kung hindi maghantay dito sa upcoming election sa 2028. At dahil na-deklara na siya na tatakbong presidente, ang gagawin natin, tulungan natin siya. Okay? So medyo mahaba na itong discussions natin, though this is a geopolitical topic. I hope na nagkaroon kayo ng information, lalo na dun sa iba na wala nang oras na tumingin ng cellphone o manood ng balita. At least dito, hindi naman ganyan ka-detailed yung mga kwento ko, yung maintindihan lang natin para naman
meron kayong impormasyon at hindi kayo mabibigla sa mga pangyayari, dahil hindi lang naman tayo hindi tayo namumuhay na tayo lang. This is an international community, global village tayo, parang isang barangay tayo na marami na sa buong mundo. So involved tayo kung anong mga mangyari doon sa labas nating bansa, siguradong maapektuhan tayo. So I hope dito sa episode na to nakakatulong ako magpaliwanag ng mga bagay-bagay na sa tingin ko dapat yung malaman at maintindihan. And I hope naintindihan din ninyo. So with this, actually this is a topic na kinuha ko lang doon sa isang channel ko, which is the Justin Global News Network. Yun ang ginagamit ko doon nung ilang buwan ako nawala, dyan ako nagpo-focus. But this is mostly mga geopolitical issues na mostly naman ang mga topic dyan ay about pangyayari sa ibang bansa, na hindi ko tinatouch yung mga events dito sa Pilipinas. So with this, maraming salamat sa pagdalo ninyo at magandang hapon sa inyong lahat. And before leaving this channel, kindly press the like button at doon sa mga bagong viewers dito, kung nagustuhan nyo ang mga discussions dito sa channel na to, pindot naman yung subscribe button para medyo dumami naman ang subscriber dito sa Justin Talk News page. Maraming salamat sa inyo at magandang hapon sa lahat at thank you sa pagdalo ninyo. God bless. Salamat po.